Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 341. Wakas. Ang dumadagandong na tunog ay biglang sumabog sa kalangitan sa itaas ng napakalaking bukas na lugar. Tulad ng galit ng isang Diyos ng kulog, naging sanhi ito ng hindi sinasadyang panginginig ng isipan at espiritu ng mga tao sa takot. Matapos ang malakas na tunog, ang dalawang hindi mapapantayang mabangis na enerhiya ay sumambulat na parang sesabog na bulkan matapos silang magsalpukan sa himpapawid, naligaw na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya na nasa bawat isa sa kanila. Kaagad, isang mabangis na hangin ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng bukas na lupa. Sumipol ito sa nakaraan. Nang makarating ito sa lugar kung saan nagkadikit ang dalawang enerhiya, maging ang hangin ay naging medyo malabo at na-distort pagkatapos na tamaan ng malakas na enerhiya sa kalangitan. Dumaan ang mabangis na hangin at ang umaataking enerhiyang alon na kumalat sa kalangitan ay parang apoy ng langit na bumababa, nilamon ang plaza at ang lugar na kinaroroonan ng Nolan Yanran. Glog. Glog. Nakipag-ugnayan ang energy ripple sa ilan sa mga defensive cover na itinakda ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Gayunpaman, malinaw na minamaliit nila ang nakatatakot na puwersa na naibuga ng magbanggaan ang dalawang enerhiya. Kaagad, ang ilan sa mga marupok na bahagi ng takip ay agad na nawasak, nadurog-durog sa pamamagitan ng alon ng enerhiya. Ang ilan sa mga mahihinang alagad ng Misty Cloud Sect ay namutla at nagsimulang samuka ng dugo. Palakihin ang kapal ng shield. Nagmamadaling sumigaw si Yunleng habang nakatingin sa mga disipulo ng Misty Cloud Sect na dumanas ng matinding suntok sa ilalim ng energy strike. Oo, nang marinig ang sigaw ni Yunleng, ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect na naruroon ay sabay-sabay na sumigaw. Ang nagkakaisang sigaw ay direktang bumaril sa mga ulap at aktwal na pinamamahalaang pansamantalang sugpuin ang malakas na tunog ng kulog sa kalangitan. Habang umaalingaw-ngaw ang maayos na sigaw, maraming iba't ibang kulay na Daochi ang agad na nagliliwanag mula sa mga katawan ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Ang Daochi na ito ay nagtagal sa hangin sa itaas nila at agad na nakipag-ugnayan sa isa't isa. Mabilis silang nagsanib at sa isang kisap mata, nabuo ang isang multicolored Daochi cover na bumalot sa kalahati ng bukas na lupa. Bang! Nang mabuo ang defensive barrier, isa pang nakakatakot na energy ripple ang bumulwak mula sa langit. Marahas itong hinampas sa defensive cover. Kaagad, ang takip ay lumitaw na parang ibabaw ng isang lawa matapos ang isang malaking bato ay ihagis sa maraming alon na paulit-ulit na kumakalat mula sa sentro ng lindol. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang nagtatanggol na takip na ginawa ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect ng magkakasabay ay hindi nahaharap sa parehong panganib na masira. Sa sandaling nagbanggaan ang enerhiya sa kalangitan sa isa't isa, ang mga nasa matataas na punong nakapalibot sa plaza, maliban kina Fama, Jie Xingtian, Hai Bodong, Guhi at iba pang may malalakas na kakayahan, ay nagwagayway ng kanilang mga kamay at nagpatawag ng mga energy shield sa ibabaw ng kanilang mga katawan bilang pag-iingat. Sabay-sabay silang umatras ng medyo malayo. Bagamat ang lakas nina Nolan Yanran at Xiaoyan ay nasa paligid ng isang Daoshi, ang enerhiya na sumabog matapos ang pag-atake ng dalawa ay nagbanggaan ay isang bagay na kahit isang Daoling ay hindi maglakas loob na tanggapin ng walang anumang pagtatanggol. Ang matigas na parisukat ay patuloy na yumanig sa ilalim ng hampas ng malakas na alon ng enerhiya. Maraming crack lines ang dahan-daang lumitaw at sa wakas ay nagsimulang kumalat sa lahat. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan ang umaataking alon ng enerhiya na dumating sa kanya sa paraang parang kidlat. Nang maramdaman niya ang nakakatakot na puwersa na nakapaloob dito, bahagyang nanginig ang likod ni Xiaoyan. Ang Purple Cloud Wings, na mahigit 1 metro ang haba, ay inilunsad mula sa kanyang mga balikat. Dahan-daang idiniin ang kanyang mga paa sa lupa at parang dumudulas ang kanyang katawan habang mabilis itong umatras. Kasabay nito, ang umaataking alon ng enerhiya na iyon, na nakikita ng mata, ay humajejek habang sumusunod ito ng malapit sa likuran, na parang isang alon. Saan man ito dumaan, ang matigas na bukas na lupa ay nasira hanggang sa ito ay nasa isang kakilakilabot na estado.
Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa umaatake na alon ng enerhiya na parang sumisigaw na alon. Sa mabilis na pag-atras niya, ang gilid ng kanyang mga mata ay bahagyang lumipad sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan. Agad na yumoko ang gilid ng kanyang bibig. Umikot ang kanyang mga paa at biglang lumingon ang kanyang katawan patungo sa ibang lugar. Nang siya ay umikot, ang umaataking enerhiya na alon na sumusunod malapit sa likuran, ay nagdala ng mga tipak ng bato sa buong lugar at patuloy na sumugod sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang umaataking energy ripple na tila may espiritu, si Xiaoyan ay hindi masyadong nagulat. Ito ay dahil ang Angry Buddha Lotus Flame na kanyang pinakawakan ay naglalaman ng ilang espiritual na lakas na kanyang sinunod dito. Sa makatuwid, kapag nagbanggaan ang dalawang puwersa, ang ilan sa natitirang enerhiya ay susundan ang landas ng espiritual na lakas upang hanapin ang lumikha. Si Xiaoyan ay nanatiling walang alam sa eksaktong kalagayan ni Nolan Yanran dahil sa takip ng matinding liwanag, ngunit dapat ay nakatanggap din siya ng katulad na matinding pag-atake ng enerhiya. Ang mabilis na pag-urong ng katawan ni Xiaoyan ay biglang huminto. Nag-iwan ng bakas ang kanyang mga paa na kalahating pulgada ang lalim sa berdeng bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay biglang pumutok at ang kanyang katawan ay agad na umalis sa lupa at umangat sa hangin. Sa sandaling ginawa iyon ng kanyang katawan, ang gulat na mga mukha ng mga matatanda ng Mystic Cloud Sect sa likod ay bumungad din sa kanya. Dahil sa paunang galaw nito, ang umaataking wave ng enerhiya ay walang oras na tumalikod para habulin si Xiaoyan. Sa halip, agresibo itong lumipad patungo kay Yunleng at sa iba pa sa stone platform. Anong tusong tao? Matapos makaramdam ng pagkatulala, si Yunleng ay mabilis na nakabawi at marahang napag-alitan sa galit na paraan. Ang kanyang mga palad ay biglang bumagsak ng malakas sa lupa habang siya ay sumigaw. Heavy rock wall. Habang bumagsak ang kanyang sigaw, ang lupa sa isang lugar ilang metro sa harap ni Yunleng ay nagsimulang pumutok ng marahas. Isang malakas na putok kaagad ang tumunog at isang malaking batong pader ang bumagsak sa lupa at lumitaw. Tulad ng isang napakalaking nilalang, pinrotektahan nito si Yunleng at ang iba pang nasa likod nito. Bang! Ang attack energy wave na dumaan ay mabangis na bumagsak sa batong pader. Ang biglaang marahas na banggaan ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagtakpan ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect sa paligid ng kanilang mga tainga. Ang mga pira-pirasong bato ay paulit-ulit na nahulog mula sa batong pader at ang maliliit na linya ng bitek ay nagsimulang kumalat din ng mabilis. Gayunpaman, si Yunleng ay hindi nagpakita ng kahit katiting na senyales ng gulat. Pagkatapos niyang ipatawag ang batong pader, itinaas niya ang kanyang ulo at itinoon ang pansin kay Xiaoyan na lumilipad sa hangin. Sa gulat na boses, sinabi niya, "Dao Chi Wings. Hindi. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay lumilipad na Dao Technique." Napakaswerteng tao. Nagtataglay pa nga siya ng ganoong kakaibang bagay. Ang tusong lalaking iyon. Pinilit niya talaga kaming kumilos para pigilan ang attack energy wave na humahabol sa kanya. Tinapik ng isang elder ang alikabok sa kanyang ulo habang galit na galit niyang sinabi. Mukhang hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Nolan Yanran. At saka, ang Yanxiao na iyon ay talagang nagtataglay ng lumilipad na Dao Technique. Bagamat si Nolan Yanran ay maaaring pansamantalang manatili sa himpapawid dahil sa kanyang liksi na Dao Technique, tiyak na hindi siya mapapantayan nito. Kung maglalaban sila sa himpapawid, hindi siya magiging kasing liksi niya at magiging dahado. Isa pang elder ang nagtaas ng ulo, tumingin sa langit at nakakunot ang noo habang nagsasalita. Ang tumatagos na sikat ng araw ay tila walang sagabal sa kanya. First Elder. Ang sitwasyon ngayon ay medyo lumagpas na sa ating kontrol. Ang Xiaoyan na iyon ay talagang napakalakas. Napakunot ng noo si Yunleng habang dahan-daang hinihimas ng palad niya ang kanyang balbas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malalim at malambing na boses. Maghintay muna tayo. Subukang huwag hayaang matalo si Nolan Yanran. Kung hindi, saan ilalagay ng Mystic Cloud Sect ang mukha nito sa harap ng napakaraming malalakas na tao? Ano ang ibig mong sabihin, First Elder? Nang marinig ito, ang mga matanda na nakasuot ng puti ay natigilan at nagsalubong ang kanilang mga kilay.
Hintayin muna natin. Umiling si Yonleng ngunit hindi gaanong nagsalita. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nasugatan si Yanran. Glog. Sa kalangitan na nahiwalay sa malakas na liwanag, ang katawan ni Nolan Yanran ay parang katkan sa hangin. Hiniram ng kanyang katawan ang bahagyang simoy ng hangin habang paulit-ulit itong nanginginig sa magaan at maliksi na paraan, gamit ito para iwasan ang mga alon ng umaataking enerhiya na lumilipad. Gayunpaman, ang saklaw at bilang ng umaatake na mga alon ng enerhiya ay talagang napakahusay. Matapos makaiwas sa 10 dagdag na pag-atake, sa wakas ay naubos ang lakas ni Nolan Yanran. Habang bumagal ang kanyang katawan, isang malakas na alon ng enerhiya ang humampes sa kanyang katawan. Kaagad, namutla ang kanyang magandang mukha at hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Napahawak ang palad ni Nolan Yanran sa kanyang dibdib, pilit na nilalabanan ang sakit na naililipat mula sa kanyang katawan. Natigil lang siya sa paggalaw sa ere nang biglang nanliit ang mga mata niya. Nang ibalik niya ang kanyang ulo, napansin niya na ang isang binata na nakasuot ng itim na nakayakap sa dibdib ay lumitaw sa likuran niya. Ang mga pakpak na kulay lila sa kanyang likod ay kumakawalag habang malamig na pinagmamasdan siya ng kanyang maitim na mga balintataw. Nagpalitan ng tingin ang dalawang pares ng mga mata sa himpapawid. Napakagatlabi si Nolan Yanran sa mapupulang labi. Biglang tumulak ang kanyang kamay kay Xiaoyan. Kaagad, isang malaking bilang ng maputlang berdeng kulay na wind blades ang lumitaw sa kanyang harapan mula sa kung saan at tumangay patungo kay Xiaoyan. Nang hihiram ng reverse force, ang katawan ni Nolan Yanran ay mabilis na bumagsak sa lupa. Malinaw niyang naunawaan na kung siya ay lalaban sa himpapawid, si Xiaoyan, na nagtataglay ng isang pares ng mga pakpak, ay magkakaroon ng kalamangan. Ito ay lalo na sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon kung saan siya ay malubhang nasugatan. Nang magsimulang gumalaw si Nolan Yanran, nanguna si Xiaoyan. Kumalas ang mga pakpak sa kanyang likuran at ang kanyang katawan ay biglang bumulusok pababa. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan nang makipot na umiiwas sa alon ng mga wind blades. Ang bilis niyang lumipad pagkatapos ay biglang tumaas habang ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa itaas ng Nolan Yanran na parang multo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinitigan si Nolan Yanran, na bahagyang nagbago ang magandang mukha. Tapos na, Nolan Yanran. Habang humihip ang banayad na simoy ng hangin sa kanyang tainga, tinitigan ni Xiaoyan ang magandang mukha. Medyo namamaos bigla ang boses niya. 3 taong mabigat na pagsasanay kung saan naranasan niya ang kalungkutan at natiis ang dugo at pawis sa panahong iyon. Ang lahat ng ito ay para lamang bigyan siya ng pagkakataon na isang araw ay tunay na talunin ang kahihiyan na walang ingat na iniwan ng isang binibini sa bulwagan ng angkan ng Xiao. Nang makita ang maselang at makisig na mukha sa ganoong kalayuan, nakita pa ni Nolan Yanran ang malabong balangkas ng matigas na binata noon. Medyo malabo ang mata niya. Muling lumitaw sa isip ni Nolan Yanran ang figure ng ordinaryong binata na nakasuot ng mahabang alchemist robe sa alchemist grand meeting. Hindi napigilan ng mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Ito ba ang paghihiganti mo? Lumikha ng isang ilusyonaryong tao na napakahusay na kahit ako ay natulala, para lang masira ito, ipinaalam sa akin na ang walang kwentang taong minamaliit ko noon ay isang taong tunay na maaaring magdulot sa akin, si Nolan Yanran, upang tumingin sa isang bagong liwanag. Xiaoyan, ang ako noon ay talagang minamaliit ka dahil sa iyong lakas. Ang katotohanan ay mayroon na talaga. Itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang magandang mukha. Diretso niyang tinitigan si Xiaoyan, na inihugoy ang kanyang kamay na malapit nang bumagsak. Habang kinakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi gamit ang kanyang likod ng kanyang mga ngipin, ang katigasan ng kanyang mukha ay halos kapareho ng kay Xiaoyan noon. Pero nasabi ko na noon. Kahit nababalik ako sa nakaraan, pupunta pa rin ako sa Xiao Clan para kanselahin ang engagement. Hindi ko kailangan na sila ang magdesisyon sa kasal ko. Hindi ko na kayang makipagkaibigan sa isang estranghero sa buong buhay ko. Walang pakialam na pinanood ni Xiaoyan ang matigas ang ulo na si Nolan Yanran. Ilang pagod ang dumaan sa madilim niyang mga mata. Biglang bumagsak ang kanyang katawan pababa habang ang kanyang mga kamay ay marahang nakatatak sa dibdib ng huli.
Nakalapat ang bibig nito sa tabi ng tainga niya. Unti-unting lumabas ang ungol na parang kinakausap niya ang sarili niya. Hindi ko kailanman sinabi na mali ang pagkansela mo ng engagement. Mali lang ang paraan na pinili mo para gawin ito. Sa kasamaang palad, ang kay-abangan mo, hindi mo naisip ang puntong ito. Ngunit dahil ang mga bagay ay umabot na sa yugtong ito, wala nang saysay ang pagtatalo tungkol sa kung sino ang tama o mali. Sa hinaharap, hindi tayo mag-cross ang landas. Maaari kang magpatuloy na maging iyong junior sect leader ng Mystic Cloud Sect habang ako ay patuloy na isang practitioner na sumasailalim sa mahihirap na pagsasanay. Ang 3 taon na kasunduan ay tapos na, Nolan Yanran. Habang dahan-daang bumagsak ang pag-ungol, ang isang nakatagong puwersa sa loob ng kamay na marahang idiniin sa dibdib ni Nolan Yanran ay agad na sumabog. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ang naging sanhi ng pagputi ng mukha ni Nolan Yanran. Xiaoyan, mangyaring bigyan ang Mystic Cloud Sect ng mukha at umamin kay Nolan Yanran. Pagkatapos nito, ang Mystic Cloud Sect ay magbibigay sa iyo ng pasasalamat na kasiya siya. Sa sandaling sasampalin na si Xiaoyan, isang sigaw na nakatago sa lahat ay biglang naparinig sa kanyang mga tainga. Nakataas ang sulok ng bibig ni Xiaoyan sa pangungutya. Nakilala na niya ang may-ari ng boses na ito. Hindi ba't medyo katawa-tawa at isip bata para kay Yunleng, ang First Elder ng Mystic Cloud Sect, ang tahimik na ipinadala ang kanyang boses upang subukang hikayatin siya sa huling sandali tulad nito. Marahang tumawa si Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tiningnan ang parisukat. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang kamay ay biglang nanginginig at ang lumalakas na puwersa sa loob ng kanyang palad ay sumabog na parang bulkan. Battle Through the Heavens. Kabanata 342. Na bagong bagyo. Glog. Isang magulong puwersa ang gumalaw sa kamay ni Xiaoyan at sumambulat. Isang mahinang daing na naglalaman ng kirot ang lumabas sa lalamunan ni Nolan Yanran. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang gumalaw sa gilid ng kanyang bibig at gamulong pababa. Ang maliwanag na kulay na nakasilwete sa kanyang pulang makinis na bibig ay lumitaw na kaakit-akit. Bahagyang naglalaman ng masalimuot na emosyon ang mga mata ni Nolan Yanran habang nakatitig sa mukha ng binata na nanatiling malamig. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang nakababa ang kanyang mga braso. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang napakalaking bagsak na eksena habang sinusundan nito ang hangin at mahinang bumagsak sa lupa. Sa sumunod na sandali, tumahimik ang buong lugar. Ang lahat ng mga tingin ay nakapos sa silweta na nahuhulog mula sa himpapawid. Ang mga mukha ng alagad ng Mystic Cloud Sect na iyon ay puno ng hindi paniniwala. Si Nolan Yanran ang pinakatanyag na tao sa mga nakababatang henerasyon ng Mystic Cloud Sect. Sa edad na 13, siya ay pinagsama-sama at nakabuo ng isang puyo ng tubig, na matagumpay na umabant sa isang dowsy. Sa 16, umakyat siya sa isang dowshi. Sa ika-20 taong gulang, siya ay naging isang dadowshi. Isang 20 taong gulang na dadowshi. Bagamat hindi maglalakas loob na sabihin na ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay ang pinakanamumukod tanging isa sa maraming taon na umiral ang Mystic Cloud Sect, higit pa sa sapat para sa kanya na may rank sa nangungunang 10. Gayunpaman, ang taong ito, na napakahusay na maraming ordinaryong tao ang gumagalang sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ay talagang natalo sa isa na kilala bilang basura ng angkan ng Xiao. Ito ay walang pag-aalinlangan na naging sanhi ng matinding pagkatalo sa disipulo ng Mystic Cloud Sect na tinitingnan si Nolan Yanran bilang isang babaeng Diyos sa kanilang mga puso. Gayunpaman, habang inaalala nila ang pag-unlad ng pagsasanay ni Nolan Yanran, hindi sinasadya ng ilang tao na iniugnay ang isyo kay Xiaoyan. Nang itaboy ng mga medyo matatalinong taong ito ang matigas na damdamin sa kanilang mga puso at seryosong kalkulahin ang edad at bilis ng pagsasanay ni Xiaoyan, biglang sumikat ang gulat sa kanilang mga puso. 3 taon na ang nakalilipas, si Xiaoyan ay hindi kahit isang dowsy. Gayunpaman, pagkaraan ng 3 taon, ang kanyang lakas ay nakaabot na kay Nolan Yanran, na itinaas sa klase ng dadowshi. Sa loob ng 3 taon, nalampasan ni Xiaoyan ang dowsy at dowshi class, direktang tumaas at tumuntong sa antas ng dadowshi.
Kung sasabihin ng isa na ang bilis ng pagsasanay ni Nolan Yanran ay isang bagay na madarama ng iba na igalang, kung gayon ang isa kay Xiaoyan ay maaaring maging sanhi ng takot sa mga tao. Ang pag-abandona sa mukha ni Xiaoyan na ang lamang ay tila nabawasan, ang mga puso ng ilan sa mga taong nakaalam ng detalyado sa sitwasyon ay hindi mapigilan ang manginig. Sa sandaling ito lamang nila naalala na si Xiaoyan ay 14 na taong gulang lamang 3 taon na ang nakararaan. Makalipas ang 3 taon, siya ay magiging 17. Ang kapanahunan at katahimikan na ipinakita ni Xiaoyan ay nagtago sa kanyang tunay na edad mula sa maraming tao. Maraming tao ang kaka-rating lang sa klase ng Daozi sa edad na ito. Gayunpaman, ang taong ito na dating basura ng Xiao Clan ay nagsimula ng formal na humakbang sa paglalakbay tungo sa pagiging isang malakas na tao. Isang 17 taong gulang na si Dadoshi. Noon, ang mga nagtatag ng Misty Cloud Sect, ang ilang kababalaghan na minsang nagulat sa kontinente ay nagkataon ding nakarating sa klase ng Dadoshi sa edad na ito. Habang inaalala ang lahat ng ito, may mga taong tahimik na nilunok ang kanilang laway. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at agad na nabalot ng takot at malamig na pawis ang kanilang mga mukha. Siyempre, ang bilis ng pagsasanay ni Xiaoyan ay nauugnay sa tulong na ibinigay sa kanya ni Yao Lao. Gayunpaman, kung hindi tahimik na natanggap ni Yao Lao ang Daochi ni Xiaoyan noon at hindi nasasayangin ni Xiaoyan ang ginintoang yugto ng panahon, sino ang nakakaalam kung makakarating si Xiaoyan sa klase ng Dadoshi ng mas maaga? Gayunpaman, kung si Xiaoyan ay hindi nagkaroon ng paghahasa ng kanyang pagkatao sa loob ng 3 taon noong siya ay isang walang kwentang tao, sino ang makakapaggarantiya na si Xiaoyan ay magkakaroon ng lakas ng pag-iisip na naging dahilan upang humanga ang maraming tao sa mga matatandang henerasyon? Maaaring isang blessing in disguise ang pagkawala ng isang tao. Ang ekspresyon ni Nolan Jie sa malaking puno ay naging mas madilim sa sandaling ito. Bahagyang yumoko ang tuwid niyang katawan habang nagpakawala ng mahabang hininga. Habang siya ay bumuntong hininga, ang kanyang kapitan ay napakayaman na mahirap ay diffuse. Isang bagay na orihinal na napakahusay ay nauwi sa kasalukuyang sitwasyon kung saan hindi lamang siya nawalan ng isang natatanging apo, na magiging sanhi ng pagseselos ng lahat, kundi pati na rin ang kanyang mukha. Dobleng talo talaga ang ginawa niya. Nang marinig si Nolan Jie na bumantong hininga, si Mu Chen at ang iba pang nasa tabi niya ay marunong lamang tumingin sa isa't isa at umiling-iling na may mapait na ngiti. Ang pagganap ni Xiaoyan ay lumampas na sa kanilang inaasahan. Ang batang ito na tila nagsasanay mag-isa ay talagang nagawang talunin si Nolan Yanran na espesyal na inayos ng Misty Cloud Sect. Ang bilis ng kanyang paglaki sa loob ng 3 taon na ito ay isang bagay na nagpasindek kahit kay Mu Chen at sa iba pa. Pambihirang maliit na tao. Napabuntong hininga si Fa Maria. Bagamat nagkaroon ng kaunting bentahe si Xiaoyan sa kanyang lumilipad na Dao technique sa laban kanina, isang matalas na mata na tao ang masasabi sa isang sulyap na siya ay nakaranas ng tunay na dugo at pawis habang nagsasanay para sa gayong matalas na kamalayan sa pakikipaglaban na mabuo. Malayo ito sa maihahambing ni Nolan Yanran, na pinagpala at sinanay ng maingat na paraan ng pagsasanay. Siya ay talagang hindi isang simpleng tao. Kung may oras, ang taong ito ay tiyak na magiging isang mahusay. Tumanggaw si Jie Xingtian. Ang mahinang pagsusuri na ito sa kanya ay isang bagay na ibinigay niya sa gayong kabataan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nakatitig si Hai Bodong sa langit at nakahinga ng maluwag ang kanyang puso. Mabilis na kasunod nito, gayunpaman, naging tense na naman. Ito ay dahil alam niya na ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay sa Misty Cloud Sect ay hindi ang pakikipaglaban kay Nolan Yanran, kundi ang mga elder ng Misty Cloud Sect. Ibinaba ang kanyang tingin, iniwas ni Hai Bodong ang kanyang tingin sa mga elder ng Misty Cloud Sect na nakaupo sa stone platform. Nang dumaan ang kanyang tingin sa bahagyang berdeng mukha ni Yunleng, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Dahan-dahan niyang ipinipitik ang mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas at dahan-dahang binalot ng malamig na hangin ang kanyang palad, naghahanda na hawakan ang biglaang pagbabago anumang oras. Gagong maliit na tao. Daladala ang ilang galit gamit ang kanyang mga kamay, malakas itong hinampas ni Yunleng sa batong mesa sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay berde.
Hindi niya inaasahan na hindi sila bibigyan ni Xiaoyan ng anumang mukha. Wala talagang epekto ang boses na ginamit niya para paalalahanan ang huli. First Elder, ano ang susunod nating gagawin? Natalo na si Nolan Yanran. Tanong ng isang elder ng Misty Cloud Sect na may mapait na tawa. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Yunleng. Kinakatawan ni Nolan Yanran ang buong Misty Cloud Sect. Ngayong natalo na siya sa laban, walang alinlang ang makakasakit ito sa reputasyon ng Misty Cloud Sect. Dahil ang kanilang pinuno ng sekta ay kasalukuyang wala, siya, bilang First Elder, ay natural na kailangang mag-isip ng lahat ng mga paraan upang mailigtas ang reputasyon na nawala sa kanila. Ngunit kung wala tayong angkop na dahilan sa harap ng mga pinuno ng napakaraming fraction, paano natin mailigtas ang ating mukha? Kung pilit nating susubukan na gumawa ng isang bagay, hindi ba lalabas na ang ating Misty Cloud Sect ay walang pinagkaiba sa mga bandido? Ang pag-iisip ay paulit-ulit na umiikot sa loob ng puso ni Yunleng. Habang nag-aalala ang kanyang puso kung paano ililigtas ang sitwasyon, biglang huminto ang tingin ni Yunleng sa puting nakaharap sa katawan ni Geye sa ibaba. Sa kasalukuyan, ang hitsura ng huli ay parang nakakita ng multo. Tinitigan niya si Xiaoyan sa himpapawid. Ang gulat na paraan niyang iyon ay naging sanhi ng galit na si Yunleng. Hindi niya napigilan ang mahinang pagtawag. Geye, mag-ingat sa iyong imahe. Ikaw ang deacon sa loob ng Misty Cloud Sect. Nang marinig ang sigaw ni Yunleng, minsang nanginag ang katawan ni Geye. Sa wakas, naka-recover siya. Ibinaling niya ang kanyang ulo, itinutok ang nanginginig niyang kamay kay Xiaoyan sa himpapawid habang nanginginig ang kanyang bibig. Ang pinipigilan niyang malambing na boses na hindi maitago ang kanyang takot. First Elder, siya ang misteryosong tao na pumatay kay Mo Cheng. Ang mga salitang ito na binitawan ni Geye ay parang isang malaking pagsabog na ikinagulat ng kalangitan. Ang ekspresyon ng lahat ng Misty Cloud Sect Elders sa Stone Platform ay nagbago ng husto sa isang iglap. Walang pakialam na pinagmamasdan ni Xiaoyan ang bumabagsak na magandang figure. Tinawag niya ang pait at lungkot sa mukha ni Nolan Yanran kanina at may kung anong pagod na naman ang sumilay sa kanyang mga mata. Para sa tinatawag na 3-year agreement, iniwan niya ang kanyang clan, iniwan ang cute na babaeng iyon na kanyang inaalala. Ngayon na ang 3 taong kasunduan ay sa wakas ay tapos na, ang kanyang katawan at maging ang kanyang espiritu sa sandaling ito, ay tila naglagay ng mabigat na pasanin na nakadiin sa kanya hanggang sa siya ay nahihirapang huminga. Sa wakas, tapos na. Sa isang mahinang buntong hininga, ang pares ng mga pakpak na nasa harapan niya ay ikinumpas. Sinundan ng kanyang katawan ang landas kung saan nahulog si Nolan Yanran habang dahan-daang bumababa. Nang malapit na siyang mapadpad sa lupa, isang puting anino ang biglang naanod mula sa dibdib ni Nolan Yanran. Sinundan nito ang hangin at lumipad patungo kay Xiaoyan. Matapos hawakan ang puting anino gamit ang kanyang kamay, sinulyapan ito ng mga mata ni Xiaoyan at biglang nanigas ang kanyang katawan. Ang puting anino ay isang puting papel lamang na napakaayos na nakatiklop. Marahil ito ay dahil ito ay nakatiklop ng maraming beses, ngunit may ilang maliliit na butas na lumilitaw sa gilid ng puting papel. Ang puting papel na ito ay isang bagay na lubos na pamilyar kay Xiaoyan. Noon, sa bulwagan ng tahanan ng Xiao Clan, isang binata ang naglabas ng puting papel na ito mula sa mesa at sa cool na paraan, nagsulat ng liham ng diborsyo na ikinagulat ng lahat. Dahan-daang binuksan ni Xiaoyan ang puting papel. Matangkad na lumabas sa papel ang medyo inosenteng sulat. Habang bumababa ang kanyang tingin, ang bakas ng kamay, na may bahid ng dugo, ay kumikinang sa ilalim ng araw. Matagal na tinitigan ni Xiaoyan ang liham ng diborsyo na ito bago marahang umiling. Sinulyapan niya si Nolan Yanran na nasa bingit ng pagtama sa lupa. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, isang puwersa ang lumitaw nang wala sa oras at dinala siya sa likod nito, habang siya ay dahan-daang bumaba sa berdeng ibabaw ng bato. Ubo. Inalalayan ni Nolan Yanran ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay habang nagpapakawala siya ng ilang matinding ubo. Umagos ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nakatukod ang kamay niya sa lupa at medyo may katigasan ng ulo, itinaas niya ang ulo niya. Nang matano niya si Xiaoyan na nakatayo sa di kalayuan at ang puting papel sa kamay nito,
paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Makalipas ang mahabang panahon, tila nakagawa siya ng isang tahimik na desisyon. Sa ilalim ng tingin ng lahat, medyo nahihirapang tumayo si Nolan Yanran. Ang kanyang medyo namamaos na mababang boses ay may dalang pait na mahirap itago. Xiaoyan, nanalo ka. Ayon sa kasunduan natin noon, kung matatalo ako sa laban, ako, si Nolan Yanran ang magiging alipin mo. Gayunpaman, para sa reputasyon ng sekta, patawarin mo ako sa hindi ko magawa ang napagkasunduan. Sa anumang kaso, ang aking mapagmataas at hindi makatwirang imahe ay nakatatak ng malalim sa iyong puso. Kung ganoon, hayaan mo akong maging kusa muli. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang paraan na ginamit ko upang pangasiwaan ang usapin sa angkan ng Xiao ay talagang hindi naaangkop. Sa makatuwid, mangyaring tumulong na ihatid ang aking paghingi ng tawad kay Tito Xiao sa hinaharap. Sa pagbagsak ng mga salitang ito, ang kamay ni Nolan Yanran ay biglang inabot patayo. Marahan itong umindayog at ang Longsword, na hindi kalayuan sa gilid ng isang disipulo ng Misty Cloud Sect, ay agad na hinayla ng isang puwersa ng pagsipsip. Mabilis na hinawakan ng kamay ni Nolan Yanran ang Longsword. Itinikom niya ang kanyang mga pilak na ngipin at iwinagayway ang kanyang mahabang espada. Ang matalim na talam ng espada ay marahas na dumaikit sa kanyang leeg. Ang biglaang pagkilos ni Nolan Yanran ay direktang nagdulot ng pagbabago sa mga mukha ng lahat ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect, kabilang ang mga elder na iyon. Hindi nila inaasahan na magpapakamatay talaga si Nolan Yanran dahil lang natalo ito sa laban. Gayunpaman, walang intensyon na magbiro ang una. Sumayaw ang Longsword at nang walang anumang hindi kailangan na salita, diretso niyang pinutol ang kanyang leeg. Bagamat may ilang matatandang naruroon na may intensyon na iligtas siya, ang distansya sa pagitan nila ni Nolan Yanran ay nangangahulugan na nakikita lamang nila ang matalim na talam na unti-unting lumalapit sa leeg ni Nolan Yanran. Klang! Nagdala ang Longsword ng makapal na malamig na aura ng espada at tumawid sa hangin. Nang malapit na itong madikit sa puti ng nyebe na balat, gayunpaman, ang mahahabang daliri ay lumitaw mula sa kung saan at kaagad at marahas na pinutol ang talam. Kasunod ng tunog ng klang, biglang huminto ang Longsword. Ang matalim na talam ay nasa kanyang marupok na leeg, na nag-iwan ng isang mababaw na madugong peklat. Unti-unting dumaloy ang sariwang dugo, na nag-iiwan ng mga linya ng dugo na nakakatusok sa mata. Nang ihinto ang kanyang Longsword, biglang inangat ni Nolan Yanran ang kanyang ulo, at nakita niya ang isang pares ng walang malasakit na maitim na mga mata. Wala akong gaanong interes na kunin ka bilang isang alipin. Sa makatuwid, hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na iyon para mapanatiling buo ang reputasyon ng Misty Cloud Sect. Sinulyapan ni Xiaoyan si Nolan Yanran na nakagat ang kanyang mapupulang labi at hindi napigilan ang pakiramdam na bumangon sa kanyang puso. Bagamat natalo na niya si Nolan Yanran, hindi ibig sabihin na talagang hahayaan niyang maging alipin niya si Nolan Yanran. Ano man ang sinabi ng isa, si Nolan Yanran ay ang junior sect leader ng Misty Cloud Sect. Siguradong hindi papayag ang mga elder ng Misty Cloud Sect na iyon na gawin niya ang bagay na makakasira sa reputasyon ng Misty Cloud Sect. Bukod dito, kung talagang magpapakamatay si Nolan Yanran sa lugar na ito, malamang na magagalit agad ang Misty Cloud Sect. Ang relasyon sa pagitan nila ay magiging tunay na magkaaway. Hindi ito isang bagay na ikatutuwang makita ni Xiaoyan. Ang 3 taon na kasunduan ay tapos na. Sa hinaharap, hindi na tayo magkakaroon ng anumang gusot sa isa't isa. Ang iyong pagkatalo ngayon ay maaaring ituring na isang maliit na presyo para sa maling pamamaraan na iyong pinagtibay noon. Walang pakialam na sabi ni Xiaoyan. Ang daliri na naputol sa Longsword ay biglang hinayla at walang ingat na itinapon. Ang Longsword ay bumaril at agad na tumusok sa lupa ng marahas sa harap ng alagad ng Misty Cloud Sect kanina. Paulit-ulit na nag-vibrate ang hilt ng espada. Dapat mo ring malaman na ang ganitong uri ng kasunduan sa papel ay walang gaanong kapangyarihan na nagbubuklod. Dahan-daang ibinaba ni Xiaoyan ang liham ng diborsyo sa kanyang kamay. Marahan niyang pinitik ang kanyang daliri at isang kulay berdeng apoy ang bumangon mula sa kanyang daliri. Sa harap ni Nolan Yanran, agad nitong sinunog ang papel sa isang tumpok ng itim na abo na lumutang sa hangin.
Ngayon, uulitin ko ang mga salitang sinabi ko sa iyo 3 taon na ang nakakaraan. Si Xiaoyan ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang malambot na boses ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa tahimik na bukas na lupa. Nolan Yanran, sa hinaharap, ikaw at ang aming Xiao clan ay walang anumang relasyon. Binabati kita, ikaw ay malaya. Habang pinagmamasdan niya ang nakangiting Maislan at gwapong binata, may komplikadong ekspresyon ang mukha ni Nolan Yanran. Nakuha na niya sa wakas ang bagay na hinabol niya. Sa hindi malamang dahilan, gayunpaman, ang kanyang puso ay tila walang laman. Lahat, tapos na ang kapanapanabot na palabas. Mangyaring bumalik sa inyong mga tahanan. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti sa lahat ng nasa matataas na puno. Agad naman siyang tumalikod at gumawa ng ilang hakbang. Hinugot niya ang napakalaking heavy Zuan ruler mula sa lupa at walang ingat na itinakip ito sa kanyang likod. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng plaza sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Habang bumuhos ang sikat ng araw, ang likod na iyon na mukhang medyo malungkot, ay lumitaw na mas nakaka-relax kaysa noong una itong lumitaw. Ang mga yapak ni Xiaoyan ay lumabas sa bukas na lupa. Nang siya ay hahakbang pababa ng hagdan, sa wakas ay tumunog ang mahinang boses na naging sanhi ng paglubog ng puso ni Xiaoyan. Mr. Xiaoyan, mangyaring manatili sa likod. May ilang bagay na gustong personal na siyasatin ng ating Misty Cloud Sect. Battle Through the Heavens. Kabanata 343. Isang problema na hindi matatakasan. Nang marinig ang boses na dahan-dahang umalangaw-ngaw sa bukas na lupa, ang yabag ni Xiaoyan na papababa na sana sa hagdan ay biglang huminto. Nakaharap ang likod sa parisukat, inangat niya ang ulo at huminga ng mahabang hininga. Ang kamao sa loob ng kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom. Sa malaking puno, naglipat-lipat ang mga kilay ni Haibo Dong habang nakakunot ang noo niya. Lumipat ang kanyang tingin sa gitna ng plaza. Sa sandaling iyon, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Yunleng at ng iba pa. Kalokohan, may nakilala ba siya? Mahinang ungol ni Haibadong. Ang makapangyarihang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay tahimik na nagsimulang umikot. Nang bumagsak ang boses ni Yunleng, maraming mga tingin sa bukas na lupa ang muling itinapon patungo sa payat na likod ng taong bababa na sa hagdan. Pinunasan ni Nolan Yanran ang mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang likod ni Xiaoyan na may isang pares ng komplikadong mga mata. Agad siyang tumalikod at kinausap si Yunleng at ang iba pa. First Elder, sa laban ngayon, si Yanran ay talagang mas mahina kaysa sa kanya. Yanran, wala itong kinalaman sa away mo. Tumabi ka muna sa ngayon. Ikan-away ni Yunleng ang kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay lumitaw ng hindi inaasahang solemna. Nang makita ang ekspresyon ni Yunleng, saglit na nabigla si Nolan Yanran. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit sa huli ay tumanggo lang siya, hilahin ang sugatang katawan at dahan-daang umatras sa gilid. Ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect na nasa lugar na iyon ay nagmamadaling tumayo at ibinigay ang kanilang mga upuan sa kanya. Ano ito? Si Fama at ang iba pa sa malalaking puno ay medyo naliligaw nang harapin ang biglaang pagbabagong ito sa sitwasyon. Nagpalitan sila ng tingin at puno ng pagdududa ang kanilang mga mukha. Huwag mong sabihin sa akin na ang Misty Cloud Sect ay may intensyon na pilitin siyang manatili pagkatapos matalo sa laban. Sabi ni Jie Xingtian. Hindi sila dapat maglakas loob na gumawa ng ganoong katangahan dahil magdudulot lamang ito ng pagbaba ng reputasyon ng Misty Cloud Sect. Umiling si Famaria. Bigla niyang nilingan si Haibadong sa likuran niya at hindi siguradong nagtanong. Old Hai, may problema ba sa iyo? Dahil si Fama ay isang alchemist, ang kanyang spiritual perception ay medyo mas malakas kaysa kay Jie Xingtian. Sa makatuwid, napakasensitibo niya at naramdaman niya ang biglang pagdaloy ng Daochi sa loob ng katawan ni Haibodong. Wala lang. Umiling si Haibodong at walang ingat na sumagot. Ang kanyang tingin, gayunpaman, ay matamang nakatitig sa likod ni Xiaoyan. Kung mabubunyag ang kanyang pagkatao ngayon, talagang magkakaroon ng gulo. Pagkaraang bumagsak ang boses ni Yunleng, ang buong parisukat ay bumagsak sa katahimikan.
Mayroon lamang hindi mabilang na mga titig na hinaluan ng pag-aalinlangan, na nakatuon sa itim na figure, na hindi gumawa ng kahit kay titing na paggalaw. Matiim na tinitigan ni Yunleng ang payat na likod at isang mahinang Daochi na ripple ang nagsimulang mamuo sa kanyang palad. Sa sandaling gumawa ng anumang aksyon si Xiaoyan upang tumakas, agad niya itong pipigilan. Nakapanlulumo at kakaiba ang kapaligiran ng tahimik na bukas na lupa. Nanatili ang katahimikan saglit. Sa wakas, gumalaw ng kaunti ang likod na tila isang solidong bato. Habang gumagalaw ang figure, dahan-dahan ding naningkit ang mga mata ni Yunleng. Bahagyang yumoko ang kanyang katawan, parang isang agila na malapit nang bumulusok pasulong at hulihin ang biktima nito. May problema ba, Elder Yunleng? Isang biglaang walang malasakit na boses na biglang lumitaw, sa wakas ay bumasag sa katahimikan ng plaza. Nagdulot din ito ng paninigas ng katawan ni Yunleng, na bahagyang nakasandal sa harapan. Muli, hindi mabilang na mga tingin sa plaza ang lumingon. Gayunpaman, lahat sila ay kasalukuyang nakalap sa katawan ni Yunleng. Maliban sa ilang tao, karamihan sa mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay hindi malinaw kung bakit biglang pipigilan ni Yunleng si Xiaoyan sa kanyang boses sa sandaling ito. Dahan-daang tumayo si Yunleng habang nasa sentro ng atensyon. Madilim at mabangis ang kanyang tingin habang nakatitig kay Xiaoyan. Sa malalim na boses, sinabi niya. Nagtataka ako kung narinig na ni Mr. Xiaoyan ang balita tungkol sa external deacon ng Mystic Cloud Sect, si Mo Cheng ng Mo Clan na namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Matapos sabihin ni Yunleng ang mga salitang ito, ang mga pribadong bulong ay nagsimulang kumalat kaagad sa bukas na lupa. Ang posisyon ni Mo Cheng sa loob ng Mystic Cloud Sect ay hindi mababa. Bukod dito, mayroon siyang isang natatanging paraan ng pakikisalamuha. Nagresulta ito sa pagkakaroon niya ng magandang relasyon sa mga miyembro ng Mystic Cloud Sect. Noon, nang mamatay siya, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng sekta. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng batas ay ipinadala pa sa Yan City upang mag-imbestiga. Ayon sa impormasyong nakalap nila, gayunpaman, alam lang nila na dalawang napakalakas, misteryosong tao ang lumitaw at pinatay si Mo Cheng. Gayunpaman, ang Mystic Cloud Sect ay walang gaanong impormasyon tungkol sa dalawang misteryosong tao. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Mo Cheng ay naging isang tinak sa puso ng ilang matatanda na may magandang relasyon kay Mo Cheng. Sa ganoong sandali, gayunpaman, biglang ibinalita ni Yunleng ang bagay na ito. Ito ay walang alinlangan na walang kaugnayan. Posible kayang naisip niya na ang pumatay kay Mo Cheng ay si Xiaoyan. Habang nag-flash ang ideyang ito sa kanilang mga puso, naramdaman ng lahat na ito ay medyo nakakatawa. Dapat malaman na si Mo Cheng ay nakapasok na sa klase ng Daoling sa loob ng maraming taon. Si Xiaoyan, sa kabilang banda, ay isang Dadoshi. Parang langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Paano maiuugnay si Xiaoyan sa bagay na iyon? Hindi pinansin ni Yunleng ang mga pribadong pag-uusap na nagaganap sa plaza. Titig na titig lang siya kay Xiaoyan at naghihintay ng sagot nito. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Xiaoyan sa loob ng kanyang manggas. Kinagat niya ang kanyang mga labi at huminga ng malalim sa kanyang puso. Pinipigilan ang kanyang matinding tibok ng puso, dahan-daang tumalikod si Xiaoyan at muling hinarap ang hindi mabilang na mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa loob ng malaking square. Isang boses na may tonong walang malasakit gaya ng hangin na umaalingaw-ngaw sa bukas na lupa. Elder Yunleng, ano ang ipinahihiwatig mo sa pagsasabi nito? Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay si Mo Cheng ang talagang pinatay ko. Ganun ba? Mahina na tumawa si Yunleng. Itinuro niya si Geye sa kanyang tagiliran at isang mababang malalim na boses ang tumunog. Sina Yanran at Geye ay nagkataon na lumahok sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mo Cheng noon. Sa makatuwid, naruroon din sila. Sa panahong iyon, personal na nakipagpalitan ng suntok si Geye sa misteryosong taong iyon at nakita niya ang mukha ng kabilang partido noong nag-away sila. Gayunpaman, mabilis lang siyang nasulyapan kaya medyo malabo. Ito ay dahil sa ito lamang ng ilang sandali ang nakalipas ay siya nang ahas sabihin para sa tiyak na ang misteryosong tao. Ikaw ba, Xiaoyan? Nanlaki ang mga mata ni Yunleng habang siya ay nagpakawala ng isang mahigpit at malakas na sigaw.
Katahimikan. Isang nakamamatay na katahimikan. Ang kapaligiran ng mga nasa loob ng malaking parisukat ay tila tumigas. Ang ekspresyon ng mukha ng lahat ay nanigas sa sandaling ito. Maraming mapurol na tingin ang nakakalokong nakatingin kay Yunleng, na ang mukha ay ganap na mabagsik. Ang kanilang mga isipan, na orihinal na gumagana, ay dahan-daang huminto sa paggana sa ilalim ng mga salitang ito na parang isang nakayayanig na pagsabog. Sa malaking puno, si Fama at Jia Shengtian ay natigilan din sa mga salita ni Yunleng. Nang mangyari ang usapin sa Yan City noon, personal na nagmadali si Jia Shengtian. Sa makatuwid, alam niya na ang misteryosong tao na pumatay kay Mo Cheng noon ay tiyak na may lakas na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kung si Xiaoyan nga ang pumatay kay Mo Cheng, hindi ba ibig sabihin noon ay talagang nasa parehong level na siya sa kanila? Isang binata sa kanyang teenage years, na nasa yugto pa lang ng pagiging kabataan at kabataan ay isang dawhang. Kahit na ang isa ay nagsimulang magsanay sa sinapupunan ng kanyang ina, ang isang bagay na tulad niyan ay talagang imposible. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Nagsalubong ang kanilang mga kilay. Bagamat malinaw nilang alam na ang haka-haka na si Xiaoyan ang misteryosong tao ay napaka nakakatawa, ang kanilang karanasan ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga alagad ng Mystic Cloud Sect. Ang mga salitang ito ni Yunleng ay maaaring mukhang labis na nakakatawa, ngunit sa kanyang katayuan, sasabihin ba niya ang mga katawa-tawang salita ng walang anumang batayan? Sa madaling salita, mayroon ba talaga siyang ebidensya na magpapatunay na si Xiaoyan ang taong pumatay kay Mo Cheng? Kung iyon ay totoo, kung gayon hindi ba lumilitaw na ang munting batang ito ay tila sobrang nakakatakot? Sa likod ni Fama at Jia Shengtian na puno ng pag-aalinlangan sa kanilang mga puso, sina Nolan Jia, Mo Cheng, at ang iba pa ay parehong pumasok sa isang nalilitong estado sa sandaling ito. Ang mga salita ni Yunleng ay talagang napakasakit sa kanila. Kung totoo ang sinabi ni Yunleng, hindi ba iyon nangangahulugan na ang lakas na kasalukuyang ipinapakita ni Xiaoyan ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo? Sa ilalim ng solidong kapaligiran ng buong lugar, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Dahan-dahang lumipad ang kanyang tingin sa plaza. Ang bawat matamlay na ekspresyon ng bawat isa ay sumisipsip sa kanyang mga mata. Maya-maya, huminto ang kanyang tingin kay Nolan Yanran, na ang magandang mukha ay ganap na natulala. Bigla siyang tumawa, ibinaling ang tingin kay Yunleng at sinabing, "Elder Yunleng, labis kong ikinalulungkot ang pagkamatay ng dekan ng sekta mo, si Mo Cheng. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na maaari mong basta-basta naninirang puri ang sinuman. Alam ng lahat na si Mo Cheng ay nasa antas ng Dowling. Noon, ang misteryosong tao ay pumatay sa kanya sa paraang ito, sa ganoong paraan, lumilitaw ang lahat ng lakas. Malapit ka sa dawang. Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay may ganoong klaseng lakas ako, hindi ba't masyado kang nakakapuri sa akin? Tungkol sa mga ebidensyang binanggit mo, ito ay one-sided story lamang ni Gaye. Sa pamamagitan lamang nito, hinuhusgahan mo talaga akong ako ang taong pumatay kay Mo Cheng. Hindi ba ito masyadong nakakatawa?" Malamig na pinanood ni Yunleng ang nakangiting si Xiaoyan. Alam din niya na tatanggapin ni Xiaoyan ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Sa totoo lang, kung hindi ginamit ni Gaye ang kanyang buhay upang bigyang katwiran ang kanyang mga salita, kahit si Yunleng mismo ay hindi nang ahas na ginagarantiyahan na si Xiaoyan ay tunay na misteryosong taong iyon. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay karaniwang kasing layo ng langit at lupa. Paano sila may ugnay sa isa't isa? Habang nagbubuntong hininga siya sa kanyang puso, naalala ni Yunleng ang takot na pag-uugali ni Gaye kanina, na tila hindi isang gawa lamang. Muling kumalma ang kanyang puso. Biglang lumingon ang kanyang tingin kay Nolan Yanran na nasa gilid, sinabi niya sa malalim na boses. "Yanran, nandoon ka rin noon. Kahit na hindi mo nakita ang hitsura ng kabilang partido, dapat ay may alam ka man lang tungkol sa figure o ilang kakaibang punto sa pagitan ng dalawa, hindi?" Ang mga salita ni Yunleng ay agad na hinayla ang lahat ng tingin sa plaza patungo kay Nolan Yanran, na medyo mapatla pa rin ang magandang mukha. Kasama rito ang tingin ni Xiaoyan, na nakatayo sa gilid ng plaza.
Ang biglaang tanong ay naging sanhi ng pagkagulat ni Nolan Yanran, na ang isip ay nasa malapis pa rin. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, napagmasdan ng kanyang mga mata ang walang malasakit na bata at maselang mukha. Kaagad, nagsimulang maingat na gumalaw ang kanyang tingin sa katawan ng huli. Habang pinagmamasdan ni Nolan Yanran ang kanyang tingin, ang mga puso ng lahat sa bukas na lupa ay biglang tumaas. Sa ganoong sandali, ang mga salita ni Nolan Yanran ay maaaring walang tiyak na epekto, ngunit ito ay walang alinlangan na magpapataas ng hinala ni Xiaoyan. Tahimik ang kapaligiran ng plaza. Maya-maya pa, binawi ni Nolan Yanran ang kanyang tingin at umiling. Dahan-dahan niyang sinabi, "First Elder, ang misteryosong taong iyon noon ay nakasuot ng napakalaking damit, na nakatikip sa kanyang aktwal na anyo. Sa makatuwid, hindi ko siya makilala." Nang marinig ito, tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Ang ekspresyon ni Yunleng at ng iba ay naging medyo pangit. Tama. Naalala ko lang. Noon, ang misteryosong tao ay nagpakita ng isang uri ng sobrang nakakatakot na kulay puti na apoy noong pinatay niya si Mo Cheng. Isang medyo matalas na boses ang biglang sumigaw mula sa pulang mukha sa bibig ni Geye. Nang marinig ang sigaw ni Geye, ang mga ekspresyon ni Fama, Jia Xingtian, Nolan Jia, at iba pa ay nagbago ng husto. Bigla nilang naalala na minsang gumamit si Xiaoyan ng napakahiwagang puting apoy noong Alchemist Grand Meeting. Sa sandaling ito, isang sindek ang tumakip sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, unti-unting naging madilim ang ekspresyon ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 344. Napipinto. Sa sandaling ito, tila may naramdaman ang lahat. Ang kapaligiran ng open ground ay muling tahimik. Maraming gulat na tingin ang nakatitig kay Xiaoyan na nakatayo sa gilid ng bukas na lupa. Ang taong ito, huwag mong sabihin sa akin, siya ba talaga ang misteryosong taong pumatay kay Mo Cheng noon? Ungol ni Jia Xingtian. Sa wakas ay naging seryoso na ang kanyang karaniwang nakangiting mukha sa sandaling ito. Iyon ay isang bagay na walang nakakaalam. Gayunpaman, si Xiaoyan ay talagang gumamit ng isang uri ng puting kulay na apoy sa panahon ng Alchemist Grand Meeting. Bagamat ang apoy ay lumitaw lamang saglit bago nawala, nangangahas akong igarantya na ito ay dapat ding isang uri ng Heavenly Flame. Ang malambing na boses ni Fama ay naglalaman ng pagkasindek na mahirap itago. Dalawang uri ng Heavenly Flame na umiiral ng magkasama sa loob ng iisang katawan. Heavens, hindi ba ito masyadong baliw? Naiwan pa rin namin ang ilang maluwag na dulo. Walang magawa si Hai Bodong sa kanyang puso habang ibinaling niya ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa plaza. Sa kasalukuyan, kung lalaban man siya sa Misty Cloud Sect o gumawa ng ibang bagay ay ganap na nakasalalay sa pagganap ni Xiaoyan. Sinakop ng nakamamatay na tahimik na kapaligiran ang buong open ground. Matagal na natahimik si Xiaoyan bago siya biglang humakbang pasulong. Habang ginagawa niya ang hakbang na ito, agad itong naging sanhi ng pag-igting ng buong katawan ng mga elder ng Misty Cloud Sect. Ang mahinang Daochi na bahagyang nakakubli ay nagsimulang magkubli sa kanila. Paumanhin, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ni Affairs Manager Geye. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tiningnan ang mga elder ng Misty Cloud Sect na handang kumilos anumang oras. Bahagyang nagsalubong ang kanyang noo at nagsimulang mag-relax ng kaunti ang naninigas niyang katawan. Kalmado ang boses niya nang magsalita siya. Sa totoo lang, ayaw niyang makipagtalo sa Misty Cloud Sect. Ang malaking paksayon na ito, na nakatayo sa Jiama Empire sa napakaraming taon, ay may pundasyon na naging sanhi ng takot sa puso ni Xiaoyan kahit gaano pa siya katatag. Sa makatuwid, hindi siya ganap na magiging mga kaaway sa kanila hanggang sa huling sandali. Hindi mo alam. Nang marinig ito, sumilay ang malamig na ngiti sa mukha ni Yunleng. Sa isang mahigpit na boses, sumigaw siya. Xiaoyan, ang Yan Xiao na naging kampyon pagkatapos sumali sa Alchemist Grand Meeting ay isang pagbabalat kayo sa iyo. Sa puntong ito, makakahanap ako ng higit sa 10 tao bilang saksi. Sa tingin mo ba ay maaari mong tanggihan ito? Natahimik si Xiaoyan. Noon, para makuha ang champion spot noong lumahok siya sa Alchemist Grand Meeting,
Napakaraming trump card ang kanyang inilantad. Si Yunleng, bilang First Elder ng Mystic Cloud Sect, ay natural na mayroong network ng impormasyon na higit pa sa inaasahan ni Xiaoyan. Sa makatuwid, hindi nagulat si Xiaoyan sakaling makahanap siya ng sapat na ebidensya. Tungkol sa pananahimik na ito ni Xiaoyan na kumakatawan sa isang tahimik na pag-amin, tumaas ang sulok ng bibig ni Yunleng na parang natutuwa. Ipinagpatuloy niya. Sa Alchemist Grand Meeting, minsan ay gumamit ka ng isang uri ng puting kulay na apoy. Bukod dito, ang lakas nito ay napakahusay. Ito ay isang bagay na hindi mabilang na mga tao ang nasaksihan. Sa tingin ko hindi ito maaaring maging isang kasinungalingan, hindi ba? Ang bilang ng mga taong maaaring gumamit ng puting kulay na apoy ay hindi mabilang. Huwag mong sabihin sa akin na ang lahat ng mga taong ito ay ang pumatay kay Mo Cheng. Kinurot ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at malamig na tumawa. Malamig na sinabi ni Yunleng. Para sa ibang tao, ang paggamit ng puting apoy ay hindi kumakatawan sa anuman. Gayunpaman, mula sa pagkukwento ni Geye kanina, ang iyong hinala ay ang pinakamalaki na. At saka, ginagamit mo pa ang parehong uri ng apoy gaya ng misteryosong tao na iyon. Kung ang lahat ng ito ay nagkataon lamang, hindi ba sila masyadong marami? Ang palitan ng pagtatalo ay naging dahilan upang ang dalawang tao ay agad na naging mga bagong pangunahing tauhan sa plaza. Maraming mga tingin ang ibinato kay Xiaoyan. Magkahalong takot at gulat ang mga tingin ng maraming alagad ng Mystic Cloud Sect. Nahirapan silang paniwalaan na ang binata na halos kasing edad nila ay ang talagang misteryosong malakas na tao na madaling pumatay kay Mo Cheng. Ang background nitong Xiaoyan ay medyo mahiwaga. Hinimas ni Guhi ang kanyang baba habang dahan-dahan siyang nagsasalita habang nakatitig kay Xiaoyan. Nang marinig niya ang pagtatalo sa pagitan nilang dalawa at pagkatapos ay ikinonekta ang bagay sa kulay berdeng apoy, mas naunawaan niya ang bagay na iyon sa kanyang puso. Kung totoo ang sinabi ni Yunleng, ang misteryosong tao na nakinabang sa pakikipaglaban ng iba sa malawak na disyerto noong huling pagkakataon ay maaaring itong kabataang ito na wala pang 20 taong gulang. Isang dawwang na wala pang 20 taong gulang. Habang iniisip niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Kailan pa naging napakadaling maabot ang klase ng dawwang? Kahit na uminom siya ng mga high-tier medicinal pill araw-araw, tiyak na imposibleng maging dawwang sa wala pang 20 taon. Sa likod niya, tumawa din ng mapait si Liuling at umiling. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Xiaoyan. Sa tuwing iniisip niya na naabot na ng kabilang partido ang kanyang limitasyon, isa pang sulok ng iceberg ang lalabas, na nagiging dahilan upang hindi na mahabol ni Liuling kahit na gusto niya. Ang argumentative na kapaligiran sa bukas na lupa ay nagpatuloy ng ilang sandali. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at sumulyap kay Yunleng. Mukhang naunawaan din niya na ang matandang ito ay determinado na huwag siyang paalisin ngayon. Sa sandaling iyon, bumangon ang pagkainip sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang manggas at malamig na tumawa. Elder Yunleng, hindi ko nais na sayangin ang aking hininga sa iyo. Kung wala kang tiyak na ebidensya, mas mabuti kung hindi ka basta-basta magbibintang sa iba. Kahit na ang Mystic Cloud Sect ay makapangyarihan, hindi ito magiging napakabuti kung ang ganitong reputasyon ay kakalat. Bukod dito, ang aking mga paa ay bahagi ng sarili kong katawan kung ikaw ay magdedesisyon kung hindi ko iiwan o manatili. Sa sandaling sinabi niya ito, tumalikod si Xiaoyan at humakbang pababa sa batong hagdanan. Paumanhin, bago natin lubusang maimbestigahan kung sino ang pumatay kay Mo Cheng, maaaring kailanganin ni Mr. Xiaoyan na pansamantalang manatili sa Mystic Cloud Sect sa loob ng ilang panahon. Ikinaway ni Yunleng ang kanyang kamay at malamig na sumigaw. Law Enforcement Unit, pigilan mo siya. Sa pagbagsak ng sigaw ni Yunleng, humigit kumulang 10 at puting nakabalabal na figure ang biglang sumugod palabas mula sa halos 1,000 mga alagad ng Mystic Cloud Sect. Biglang lumundag ang Daochi. Habang gumagalaw ang kanilang mga katawan, agad nilang pinalibutan si Xiaoyan sa pagitan nila. Nang walang sinasabing anumang kalokohan, ang ilang malamig na mukha na miyembro ng Mystic Cloud Sect's Law Enforcement Unit ay nag-flip ng kanilang mga kamay.
Nag-flash out ang mga mahabang espada. Sa pagindayog ng kanilang mga longsword, pinalibutan ng 10 dagdag na anino ng espada si Xiaoyan. Ang law enforcement unit ng Mystic Cloud Sect ay nabuo mula sa mga disipulo na may pinakamagagandang kakayahan, na pinili ng mga elder ng sekta. Kung tatalakayin ng isa ang kanilang lakas, maaari silang magranggo sa tuktok sa loob ng Mystic Cloud Sect. Bukod dito, nag-coordinate sila ng maayos. Kadalasan kapag ang 10 plus sa kanila ay sabay-sabay na mag-strike, kahit na ang ilan sa mga kalaban na ang lakas ay higit sa kanila ay mahihirapan silang pigilan. Sa pagkakataong ito, ang 10 dagdag na alagad ng law enforcement unit na kumilos laban kay Xiaoyan ay malinaw na nasa klase ng Daoshi batay sa Daochi na balabal na nakatikip sa kanilang mga katawan. Mawala. Malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin sa tuloy-tuloy na anino ng espada na umaatake mula sa lahat ng direksyon. Isang malamig na sigaw ang kanyang pinakawalan at biglang hinawakan ng kanyang palad ang hilt ng ruler mula sa kanyang mga balikat. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang malaking heavy Zuan ruler ay umalis sa kanyang likuran. Dahan-daang humakbang ang kanyang mga paa sa lupa at agad na naging parang gyroscope ang kanyang katawan dahil agad itong umikot sa sobrang bilis. Ang kulay itim na malaking pinuno ay nagdala ng isang malakas na puwersa na kumalat mula sa lugar kung saan siya nakatayo. Klang, klang, klang. Habang sumisipol ang simoy ng hangin, maraming malinaw na tunog ng pagbangga ng metal ang paulit-ulit na naglalabas mula sa lugar kung saan nagkadikit ang mga figure ng tao. Bang! Kasunod ng malambot na tunog na ito, mahigit 10 figure ang biglang bumaril mula sa lugar kung saan nagpapalitan ng suntok. Ang kanilang mga paa ay kinaladkad sa lupa ng mahigit 10 metro bago sila dahan-daang huminto. Nang ibaba nila ang kanilang mga ulo at mata ang kanilang mga mahabang espada na naputol, nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng mga alagad ng law enforcement unit. Ang taong ito ay talagang hindi umasa sa swerte para talunin si Senior Sister Yanran. Sa isang suntok, tinaboy ni Xiaoyan ang higit sa 10 disipulo ng law enforcement unit. Medyo naging malungkot din ang ekspresyon niya. Lumingon siya at malamig na tinitigan si Yunleng. Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa nito, Elder Yunleng? Mr. Xiaoyan, bago maalis ang aming mga hinala sa iyo, natatakot ako na hindi ka makaalis sa Mystic Cloud Sect. Sa makatuwid, mangyaring sundin ang matandang ito at manatili sa Mystic Cloud Sect para sa isang yugto ng panahon. Kapag bumalik ang sect leader, iimbestigahan namin ang bagay na ito ng mas detalyado. Mahinang sabi ni Yunleng. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Isang yelo ang bumungad sa kanyang mga balintataw. Ang kanyang tingin ay dumaan sa open ground at agad na huminto sa katawan ni Yunleng. Bahagyang humigpit ang kamay na ginamit niya sa paghawak sa hilt ng ruler. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mahabang hininga at unti-unti ding nag-relax ang katawan niya. Nang maramdaman ang pagre-relax ng katawan ni Xiaoyan, si Yunleng ay tahimik ding nakahinga ng maluwag. Tulad ng iniisip niya na si Xiaoyan ay nagnanais na sumuko sa paglaban, gayunpaman, ang huli ay biglang bumangon sa lupa. Kasunod ng isang paputok na tunog, ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino na bumaril patungo sa labas ng plaza. Pigilan mo siya. Ang biglaang pagkilos ni Xiaoyan ay naging sanhi ng paglamig ng mukha ni Yunleng habang siya ay sumisigaw ng mahigpit. Sa pagbagsak ng sigaw ni Yunleng, si Geye sa tabi ay talagang unang kumilos. Marahas na lumabas ang Daochi sa kanyang katawan. Ang kanyang mga paa ay tumuntong sa lupa at ang kanyang katawan ay agad na naging parang palaso na pinakawalan mula sa isang busog. Sa isang iglap, tumawid siya sa kalahati ng haba ng parisukat. Nakulat ang kanyang nangungunot na kamay at ilang malalalim na simoy ng hangin ang lumabas. Habang humahampas ang hangin, ito ay talagang bahagyang nakalok kay Xiaoyan. Ang ganitong uri ng mabilis at tumpak na pagkilos ay talagang karapat-dapat na maging isang malakas na tao ng klase ng Daoling. Ang rumaragas ang hangin na nagmumula sa kanyang likuran ay naging dahilan ng pagkunot ni Xiaoyan ng kanyang mga kilay. Ang heavy Zuan ruler sa kanyang kamay ay biglang ipinasok sa lupa. Huminto ang kanyang katawan, na umaarangkada pasulong. Pagyuko ng kanyang mga tuhod, agad na bumaril si Xiaoyan patungo sa langit.
Lumitaw ang Purple Cloud Wings sa panginginig ng kanyang mga balikat. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ikinumpas niya ang pares ng mga pakpak at mabilis na bumaril palabas ng Misty Cloud Mountain. Xiaoyan, mananatili ka. Habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na umaakyat sa langit, si Yunleng ay nagpakawala ng matinding sigaw. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nag-vibrate ang mga katawan ng tatlong matanda sa puting damit, na siyang pinakamatanda sa entablado ng bato. Sa totoo lang unti-unti silang nawala. Nang muli silang lumitaw, nasa triangle formation na sila, ganap na hinaharangan ang landas ng pag-urong ni Xiaoyan. Tatlong sumisikat na kiss ang bomb-aha sa tatlong katawan at ang kanilang malakas na puwersang pumipigil ay mahigpit na nakalok kay Xiaoyan. Sa kalangitan, ang mga pakpak ng Daochi sa likod ng tatlong matanda na nakasuot ng puti ay dahan-daang pumutok. Dahil sa napakalaking Daochi na dam-alloy, talagang naging sanhi sila ng kaunting pagkadistorbo sa paligid. Tatlong dawang. Nakakatakot talaga ang lakas ng Misty Cloud Sect. Habang pinagmamasdan niya ang mga pakpak ng Daochi sa likod ng tatlong matanda na nakasuot ng puting damit, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay agad na naging medyo pangit. Xiaoyan, kung wala kang kasalanan, bakit ka nagmamadaling umalis? Inangat ni Yunleng ang kanyang ulo at malamig na tiningnan si Xiaoyan. Kaagad, ang kanyang tingin ay sumulyap sa mga taong nagkukumpulan sa malalaking puno. Sa malalim na boses, sinabi niya. Lahat, nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, tila si Xiaoyan ay talagang may kinalaman sa pagkamatay ni Mo Cheng. Kaya naman, bago bumalik ang sect leader, hindi natin siya papayagang umalis. Medyo seryoso ang bagay na ito at nakikiusap ako sa inyong lahat para sa inyong pangunawa. Ang mga salitang ito ni Yunleng na may kaunting katigasan na naging dahilan upang magsalubong ang mga kilay ni Fama at ng iba pa. Nagkatinginan sila at nagpasyang pansamantalang bantayan ang sitwasyon. Nang makitang walang hamarang upang pigilan sila, nakahinga rin ng maluwag si Yunleng. Ang kanyang tingin ay muling lumingon kay Xiaoyan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad at utos na sana na hulihin si Xiaoyan. First Elder, may hindi pagkakaunawaan ba tungkol sa bagay na ito? Nakipagpalitan na ako ng suntok sa kanya kanina. Kung siya talaga ang pumatay kay Mo Cheng, hindi sana siya nagkaroon ng ganoong kahirap na labanan sa akin. Bago magbigay ng utos si Yunleng, nag-alinlangan sandali si Nolan Yanran bago niya napigil ang ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Yanran, hindi ka dapat mag-alala pansamantala sa bagay na ito. Kahit ano paman, kailangan ko man lang siyang hawakan hanggang sa bumalik ang sect leader. Kung talagang nagkamali ako sa kanya pagdating ng oras na iyon, ako, si Yunleng, ay hihingi ng tawad sa kanya. Ikinaway ni Yunleng ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay malamig na tumitig kay Xiaoyan sa himpapawid habang ikinakaway niya ang kanyang palad pababa. Kunin mo siya. Nang bumaba ang boses ni Yunleng, biglang tumaas ang kahanga-hangang presensya ng tatlong matanda na nakasuot ng puting damit na nasa harap ni Xiaoyan. Ang presyon ng maringal na puwersa ay parang isang napipintong bagyo na sumasakop sa buong parisukat. Isang malaking labanan ang nalalapit. Battle through the heavens. Kabanata 345. Tatlong malakas na dawang. Ang maringal na presensya na direktang kumalat sa buong parisukat ay nagdulot ng mabilis na pagbagsak ng figure ni Xiaoyan ng higit sa 10 metro bago niya nagawang alisin ang nakakasakal na hininga sa loob ng kanyang dibdib. Inangat niya ang kanyang ulo at seryosong tumingin sa tatlong matanda na nakasuot ng puti. Pakiramdam ng puso niya ay medyo nagiging mahirap ang mga bagay. Tatlong dawang ang personal na umatake sa kanya. Mukhang labis ang tingin nila sa kanya, na may maliit na pangalan. Lahat ng mga disipulo ng Misty Cloud Sect sa plaza ay nagangat ng kanilang mga ulo at tiningnan ang aerial battle na nagaganap sa itaas nila. Pareho nilang naramdaman na ang sekta ay masyadong nagkakagulo sa isang maliit na isyu sa pamamagitan ng pagpapadala ng tatlong dawang upang hulihin si Xiaoyan. Dapat malaman na ang lakas ng tatlong elder sa langit na pinagsama ay sapat na para hindi mahirapan ang pagpigil sa isang taong ka-level ng Daohuang. Siyempre, hindi lang sila ang may ganoong pag-iisip. Maging si Mo Cheng at ang iba pa sa malalaking puno ay nadaman na ito ay hindi kapanipaniwala. Dahil sa espesyal na posisyon ng Misty Cloud Sect,
Ang malalakas na tao sa loob ng sect ay bihirang lumahok sa tinatawag na rangkang para sa malalakas sa loob ng Jiama Empire. Kung hindi, hindi ba ang mga matatandang ito ay kukuha ng higit sa kalahati ng mga magagamit na lugar? Ang ganitong uri ng pagkilos ay walang alinlangan na magdudulot ng kawalang kasiyahan sa ilan sa malalakas na tao sa loob ng kanilang mga puso, isang bagay na hindi gustong makita ng Misty Cloud Sect. Sa makatuwid, maliban sa sect leader na si Yunyon, walang iba mula sa Misty Cloud Sect sa 10 malakas na ranggo sa loob ng Jiama Empire. Kasama rin dito ang 3 matatandang lalaki. Gayunpaman, kung tatalakayin ng isa ang kanilang lakas, marahil ay mas mahina sila kaysa sa Windwalker, Feng Li, at iba pang mga dawang na kilala sa loob ng 10 malakas ng Jiama Empire, na inimbitahan ni Gu He na sumama sa kanya sa disyerto upang hanapin ang Heavenly Flame. Gayunpaman, kung sila ay kikilos ng sabay-sabay at gagamitin ang mga espesyal na chi methods ng Misty Cloud Sect kasama ang coordinated Dao techniques, kahit na ang isang dawang ay mahihirapang ibagsak sila sa maikling panahon. Sa pagkakataong ito, aktwal na kumilos silang 3 para mahuli si Xiaoyan. Hindi nakapagtataka na lahat ng tao sa plaza ay hindi makapagsalita. Mukhang magkakaproblema ang batang ito. Sa pag-arte ng 3 matandang ito, kahit na ako iyon, maaantala din ako sandali. Kung hindi niya makuha ang parehong uri ng lakas na ginamit niya upang patayin si Mo Cheng, tiyak na kailangan niyang manatili sa Misty Cloud Sect ngayon. Tiningnan ni Jia Xingtian ang labanan sa langit at mahinang nagsalita. Bahagyang kumunot ang noo ni Fama at tumango. Old Fa, wala ka bang planong kumilos? Hihihi. Kahit anong sabihin ng isang tao, si Xiaoyan ay isa ring pinarangalan na elder ng iyong asosasyon ng alchemist, hindi. Biglang lumingon si Jia Xingtian kay Fama at ngumiti habang nagtatanong. Nakikita ang sitwasyon ngayon, mukhang napagpasyahan ni Yonleng na pigilan si Xiaoyan. Kahit na humakbang ako pasulong, natatakot ako na hindi niya mababago ang kanyang desisyon. Umiling si Fama at sinabing, dapat alam mo rin ang lakas ng Misty Cloud Sect. Ako ang chairman ng Alchemist Association at kinakatawan ang interes ng buong asosasyon. Kung diretso akong kumilos para tulungan si Xiaoyan, masisira niya ng relasyon ng dalawa naming partido. Kaya lang, makakahanap lang ako ng pagkakataon para tulungan siyang humingi ng awa. Hanggat hindi si Xiaoyan ang mamamatay tao kay Mo Cheng. Tumawa si Jia Xingtian. Natural na alam niya na imposibleng kumilos si Fama sa sandaling ito at tulungan si Xiaoyan na lutasin ang banta na ito. Bagamat pambihira ang kanilang mga lakas, may mga kapangyarihan sa likod nila at hindi sila makakilos ayon sa gusto nila. Si Hai Bodong, na nakarinig ng kanilang pag-uusap habang nakatayo sa likuran nilang dalawa, ay medyo walang magawa. Talagang hindi inaasahan na ang sitwasyon, na pinakaayaw niyang makita, ay nangyari pa rin. Gayunpaman, para sa Spiritual Recovery Purple Pill, kahit na ang nasa harap niya ay itong napakalaking bundok na tinatawag na Misty Cloud Sect, maaari lamang niyang tumigas ang kanyang ulo at umaban. Xiaoyan, sumuko ka sa paglaban. Bago namin lubusang maimbestigahan ang katotohanan, hindi ka namin sasaktan. Ang hinihiling lang namin ay manatili ka sa Misty Cloud Sect sa maikling panahon. Inilagay ni Yonleng ang kanyang 2 kamay sa kanyang likuran, itinaas ang kanyang ulo at umiyak ng malakas. Napatikip ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang siya ay nagpakawala ng malamig na tawa. Ang kanyang mga tingin ay dahan-dahang lumibot sa kanyang paligid, naghahanap ng pagkakataong makalusot. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, binitawan niya ang labis na pag-asa na ito sa pagkabigo. Ang 3 matandang lalaki sa tapat niya ay higit na nalampasan pareho sa karanasan at lakas sa pakikipaglaban. Ang kanilang depensa ay halos walang kapintasan, habang ang kanilang presensya, na kumalat sa buong bukas na lupa, ay pinigilan ang taas ng kanyang paglipad sa isang tiyak na limitasyon. Kung aakyat siya sa mas mataas, ang nagkakaisang kahangahangang presensya ng 3 dawang ay magiging sanhi ng pagsusuka ni Xiaoyan ng dugo at pag-atres. Pagtingin kay Xiaoyan na tila hindi pinansin ang kanyang mga salita, nanginginig ang mukha ni Yonleng. Dahan-dahan siyang nagpakawala ng hininga at hindi nagsalita ng kahit anong kalokohan. Sa biglaang pagwagayway ng kanyang kamay, sumigaw siya sa malalim na boses.
Kunin mo siya. Nang biglang bumagsak ang boses ni Yunleng, si Xiaoyan, na nasa langit, ay biglang bumaril pababa patungo sa mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na naka-crossleg sa plaza. Sa ganitong sitwasyon ay magkakaroon lamang siya ng pagkakataong makatakas kung gagawa siya ng kaguluhan. Maliit na tao, itigil ang paglalagay ng isang pagtutol. Sa kasamaang palad, ang intensyon ni Xiaoyan ay hindi nakaligtas sa mga mata ng tatlong elder ng Mystic Cloud Sect. Isang maputi ang buhok na matandang nasa gitna ang nagpakpak ng pares ng pakpak sa kanyang likod. Siya ay naging isang mabangis na hangin at nang siya ay muling lumitaw, siya ay talagang nasa landas na ginagamit ni Xiaoyan upang bumulusok pababa. Che! Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang puting buhok na matandang humaharang sa kanyang ruta. Marahan siyang nagmura at ikinumpas ang kanyang mga pakpak, pilit na iniikot ang kanyang katawan. Kakabalikwas pa lamang ng kanyang katawan nang may kakaibang matanda na nakasuot ng puting damit sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanyang katawan. Ang kanyang lantang palad ay nakatutok kay Xiaoyan at siya ay nagpakawala ng mahinang sigaw. Binding Wind. Nang bumagsak ang boses, isang mabangis na hangin na nagmumula sa lahat ng direksyon ang marahas na lumabas sa kanyang palad. Kaagad, maraming lubod na parang substance ang nagsimulang pumalibot kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ang mga lubod ng hangin ay napakabilis. Sa isang kisap mata, nabalot na nila ang lahat ng espasyo sa paligid ni Xiaoyan. Biglang kumuyam ang palad ng matanda at mabilis na humigpit ang mga tali ng hangin. Kaagad, binalot nito si Xiaoyan sa loob nito na parang pupa shell ng silkworm. Sa open ground, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na iyon ay nakabuka ang bibig habang pinagmamasdan nila ang matanda na nakasuot ng puting damit na nagawang hulihin si Xiaoyan sa kanyang unang hakbang. Hindi nila mapigil ang mamangha sa nakita. Talagang hindi inaasahan na ang isang dawang ay talagang magiging malakas sa ganoong lawak. Si Xiaoyan, na kahit si Nolan Shiji ay hindi matalo, ay nahuli sa isang palitan lamang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay talagang napakalaki. Ang puting nakadamit na elder sa kalangitan na nagpakita ng Binding Wind, ay pinanatili lamang ang pupa ng hangin ng bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Puff! Isang malambot na tunog ang lumitaw. Ang pupa na makapal na natatakpan ng mga windrobe ay biglang nagluwa ng isang kulay berdeng figurine ng tao. Saan mang lugar kung saan dumaan ang figurine ng tao, ang windrobe na sapat upang matiis ang pag-atake ng isang Dadoushi ay agad na naging kawalan. Ang Heavenly Flame talagang napakalakas. Nagulat ang tatlong matanda ng Mystic Cloud Sect habang pinagmamasdan nila ang figurine ng tao na bumaril mula sa pupa ng hangin. Nagpalitan sila ng tingin bago muling umalis. Sa isang iglap, kumalat sa buong kalangitan ang ingay ng rumaragasang hangin. Mahirap makitang malinaw ang tatlong figurine ng tao. Nakikita lamang ng lahat si Xiaoyan na nakabalot sa kulay berdeng apoy habang paulit-ulit na tumatakas sa lahat ng direksyon, sinusubukang takasan ang pagkakagapos ng tatlong elder. Mula sa kanyang hitsura, siya ay mukhang nasa medyo kakilakilabot na anyo. Matapos ang magulo na pagtakas ay nagpatuloy ng 1 pang 5 minuto, ang tatlong Mystic Cloud Sect's elders ay naging medyo naiinip na. Kaagad, tumigil sila sa pagkilos ng maingat dahil sa Heavenly Flame sa katawan ni Xiaoyan. Ang tatlong figurine ng tao ay sabay-sabay na kumikislap at sila ay nakabuo ng isang triangle formation, na nakulong kay Xiaoyan sa loob ng lugar ng triangle na hindi lalampas sa 5 metro ang haba. Windfire Wood Wall. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ng tatlong tao. Magkaharap ang kanilang mga palad mula sa malayo. Tatlong iba't ibang kulay na Daochi na tila pelikula ang lumabas mula sa kanila at agad na nagsimulang lumipat patungo sa isa't isa sa paraang parang kidlat. Sa isang kisap mata, nagkadikit na sila sa gitna. Isang triangular shape na energy film ang nabuo sa pagitan nilang tatlo, kung saan si Xiaoyan ang nasa gitna nito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang tumitig sa liwanag na pelikula na sumasakop sa lahat ng direksyon. Ikinumpas niya ang kanyang palad at isang tipak ng berdeng apoy ang lumabas. Nakadikit ito sa energy wall at ang mainit nitong temperatura ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng light film sa lugar. Sa bawat oras na ang isang tiyak na halaga ng light film ay nasusunog, gayunpaman,
Isa pang malaking halaga ng enerhiya ang agad na lumalabas, na nag-aayos nito hanggang sa ito ay maging mas makapal. Bagamat nagkaroon ng bentahe si Xiaoyan na magkaroon ng Heavenly Flame, nakakalungkot na ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas ay napakalaki. Bukod dito, ang kabilang partido ay talagang tatlong dawang na magkasamang kumikilos. Kung hindi dahil sa Heavenly Flame na nagdulot sa kanila ng takot, matagal na nilang nahuli si Xiaoyan. Kalokohan. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang hindi masisirang enerhiyang bilangguan, itinikom ang kanyang mga ngipin at mahinang nagmura. Sa labas ng Energy Prison, dahan-daang gumalaw ang enerhiya sa mga palad ng tatlong Misty Cloud Sect's Elders. Habang ang enerhiya surge, ang hugis at sulok na enerhiya bilangguan ay nagsimulang lumiit. Habang pinagmamasdan niya ang Energy Prison na unti-unting pumipigil sa kanya habang papalapit ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at mabilis na kumislap patungo sa harapang bahagi ng pader ng enerhiya. Ang kulay berdeng apoy ay mabilis na lumabas mula sa kanyang palad at marahas na nabasag sa pader ng enerhiya, dahil gusto ni Xiaoyan na hiramin ang kapangyarihan ng Heavenly Flame para masira ito. Bagamat maganda ang pag-iisip na ito sa kanya, nakakalungkot na ito ay isang energy wall na ginawa ng tatlong dawang ng magkasabay. Sa sarili niyang lakas lang, paano niya ito masisira? Nang tumama ang kamao niya sa energy wall, pabilog na ripples lang ang kumalat. Gayunpaman, walang palatandaan ng pagyanig ng pader ng enerhiya. Ang Xiaoyan sa sandaling ito ay parang isang ibon na nakulong sa isang hola. Gaano man niya ay pakpak ang kanyang mga pakpak, hindi niya matakasan ang lambat na ito ng langit. Habang ang hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba ay nanonood, ang hugis at sulok na pader ng enerhiya ay lalong nagiging maliit. Sa sandaling ito, ang orihinal na sukat nito na 10-10 talampakan, ay halos 2 hanggang 3 metro lamang mula sa katawan ni Xiaoyan. Ang lahat ng nasa malalaking puno ay nagkaharap habang si Xiaoyan ay malapit ng mahuli. Gayunpaman, walang isang tao na kumilos. Ang katawan lang ni Nolan Jia ang gumalaw ng konti. Ang kanyang paa ay humakbang pasulong, ngunit sa huli, hindi niya ito maibaba. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Maya-maya pa ay napabuntong hininga siya at dahan-dahang binawi ang kanyang hakbang. Sa loob ng tatsulok na pader ng enerhiya, si Xiaoyan, na tila alam na walang pag-asa na makatakas, ay tumigil sa kanyang walang kwentang pagtutol. Ang kulay berdeng apoy sa kanyang katawan ay unti-unting umatras sa kanyang katawan. Walang pakialam niyang sinulyapan ang tatlong matanda sa labas ng energy wall bago dahan-daang pumikit. Susuko na ba siya? Ang mga kilay ng tatlong elder ng Misty Cloud Sect ay kumunot habang pinagmamasdan si Xiaoyan na nakapikit. Ikanaway nila ang kanilang mga kamay at ang pader ng enerhiya na paulit-ulit na lumiliit ng maliliit na halaga ay nagsimulang lumiit ng mas bigla. Ang tatsulok na pader ng enerhiya ay naging lalong maliit sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Tulad ng iniisip ng lahat na si Xiaoyan ay mahihirapang makatakas mula sa kalamidad na ito, gayunpaman, isang pagbabago ang biglang naganap. Isang medyo walang magawa at mahinang buntong hininga ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Habang bumuntong hininga ito, isang nagyayelong malamig na hangin ang naging sanhi ng mabilis na pagbaba ng temperatura ng buong bukas na lupa. Nang maramdaman ang temperatura na biglang bumagsak, nagulat ang tatlong Misty Cloud Elders. Agad namang nagbago ang mga ekspresyon nila. Ang kanilang mga titig ay mabilis na tumawid sa haligi ng enerhiya, at natagpuan ang isang matandang likod na dahan-daang lumilitaw na parang multo. Sa sandaling lumitaw ang lumang likod, ang malamig na hangin ay pumailan lang sa loob ng pader ng enerhiya. Ang pader ng enerhiya na mabilis na lumiliit ay tila nakatanggap ng isang uri ng pagtutol na hindi nila makayanan. Hindi lamang ito patuloy na lumiit, ngunit nagsimula rin itong lumawak ng mabilis sa ilalim ng tumataas na nakakatakot na malamig na hangin. Ang mga ekspresyon ng tatlong matanda ay agad na naging sobrang pangit habang pinagmamasdan nila ang pader ng enerhiya na lalong lumalakas. Nagmamadali silang sumigaw. Mag-ingat, umatras. Nang bumagsak ang sigaw, isang nakakatakot na malamig na hangin ang biglang sumabog muli. Kaagad,
Ang pader ng enerhiya na malapit nang maabot ang limitasyon nito ay hindi na kayang labanan ang malaking pasanin na ito. Sa isang napakalaking pagsabog na umalangaw sa buong kalangitan, ang energy wall na nilikha mula sa tatlong dawang ay talagang malakas na nabasag. Hindi mabilang na mga nakatulala na tingin ang nakamasid sa tatlong matatanda sa langit na mabilis na umaatres. Ilang sandali pa, agad na lumipat ang kanilang mga tingin sa lugar kung saan nabasag ang haligi ng enerhiya. Dalawang figure ang bahagyang nakikita doon. Sa lupa sa ibaba, ang ekspresyon ni Yonleng ay naging sobrang pangit sa sandaling ito.